Ito, kulang-kulang lang sa ano to, mga 1 hectare. Yo. Bali magkabila to, yung isa nandun sa likod. Pagdating naman sa sisiw, before namin dadalhin sa bundok yan, dito muna sila, no? From brooder, meron kaming ano dito, parang maliit na range. Doon namin sinasanay muna yung sisiw sa outdoors. Para pagdating sa bundok, hindi sila mabigla. Ginagawa namin, basta importante dyan yung bahay nila, very dry sa loob, no? So gumagamit kami ng rice hull, yung ipa, para yung ipot hindi bumabaho. No? Kasi pag bumaho yan, sigurado, sakit ang abutin ng sisiw. No? Ngayon, after dito, siguro mga 1 month sila dito, or 2 months, sa pre-range dito, dinadala na namin yan sa bundok. No? Yung travel, kung hindi gabi, madaling araw, yung malamig ang panahon. Para hindi sila na-stress. No? After nun, pagdating na naman sa bundok, sigurado yan, maninibago yung mga sisiw. So dapat, laging electrolytes, ganun, yung gamot na anti-stress. No? Yung reload, minsan binibigyan namin ng reload yung mga sisiw para hindi na-stress. Yun na, after nun, doon nalalaki yung mga sisiw natin. Usually, harvest niyan, 5 months, gano'n, no? After harvest, doon muna nila hina-hardening yung mga stags natin. Sa mga stags naman, no, bago namin ibaba, minsan sa range pa lang, pag nakikita na namin ng pabalik-balik ang sakit, maputla, or wala sa sukat, no? Pangit yung buntot, deformities, or yun, yung kung walang ano yung stag, i-out nyo na agad. Para hindi na lang masayang yung panahon at saka yung pera, no, sa kakainin nila. So talagang kung pwedeng yung mga perfect na stags lang na ano, yun ang pipiliin natin. So yung pag tina-travel namin from ranging, no, sa bundok, pag binaba na namin, same din ng pagpunta ng mga sisiw doon. Dapat malamig ang panahon, like gabi or yung madaling araw. Pero bago sila ibaba, yun, nilalagyan na reload para hindi may stress. So yung daily routine naman dito sa farm, lalo na sa mga stags, no, mag-uumpisa yan sa umaga eh. Usually 5 AM nag-uumpisa na sila. Winawalis na yung mga ipot sa baba ng tipi. Sa baba ng tipi or sa mga flying pens, maglilinis muna sila bago sila kumain. Tapos tinitignan na yung mga manok everyday kung healthy ba or may problema ba. And then yun, papakainin ng umaga. Tapos yung tubig nila pag masama yung panahon, usually may vitamins or ano. Ina-advise ko yung mga buyers namin, lalo na yung sa Facebook, personal silang pumunta. No? Or kung wala man sila dito, usually nasa abroad kasi yung iba eh. Magpadala silang tao. Kung talagang gusto nyong maayos na manok, puntahan nyo yung breeder. Kayo mismo yung pumili. So, dito sa farm, talagang make sure namin, no, na healthy. Dito, pag nakita namin, talagang pag nagkasakit or nakikita mong matamlay na, ina-out na namin. Kasi nakakahiya naman kung may nakabili, eh baka lumitaw pa yung sakit niya sa kanya.